Pusasan nyo na, pusasan nyo. Pusasan nyo, pusasan nyo. Bisipa eh. Jomina! Hoy! Jomina! Tatya lang ha? What's your purpose to doing that? Because we are immigration and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. Go! Now! Kapag yung pogo ay illegal, kapag yung pogo ay may ginagawang mga krimen, huwag kami mag-atubili na ikonsulta sa iba pa mga law enforcement agencies para ito ay ipasara. At hindi naman po kami nagkulang doon. Kung kaya... Pero bakit? Pero mga utol, no? Ayon kay Senator Win Gatchalian, mamaya ilalagay ko yung video na yon dito sa latter part ng video natin. Ilalagay ko yung mismong pahayag, okay, ni Senator Win Gatchalian tungkol sa mga di umanong, okay, mga politiko at mga ahensya ng gobyerno na sasangkot dito. O yung korupsyon o mga tumatanggap ng lagay. Okay? Ayon sa kanya, tinisilip nila yung anggulo na yun dahil napakalaki talagang posibilidad na maraming politiko tayong sangkot dito. Maniniwala ba kayo na maglalakas loob yan, mga Chinese national na mag-operate dito na sila-sila lamang? O yan ay protektado ng mga ilan sa mga politiko nating nakapwesto at saka mga ahensya ng gobyerno? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Nakita nyo naman siguro yung intro natin, lumalaban pa at pumapalag yung mga Chinese na hinuli doon sa multinational Parañaque. Ito po ay sanib puwersa ng Rapid Tulfo in Action at ng Bureau of Immigration dahil sa sumbong na kanilang natanggap mula sa mga residente ng multinational village na di umano ay napakarami ng mga Chinese na naglipa na sa kanilang lugar, okay, o sa kanilang subdivision, mga utol. At ito yung karugtong nun, mga utol, no? Okay, watch. 37 Chinese nationals na umano'y sangkot sa illegal retail. Aresto ng Bureau of Immigration sa loob ng multinational village. O sa Parañaque City po yan. Pakinggan na natin ito. At mamaya, papakinggan natin yung panayam kay Dr. Winston, ang spokesperson. At mamaya, papakinggan natin yung panayam kay Dr. Winston Casio, ang spokesperson ng PAOK, okay, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay mga utol, na siyang tumututok dito sa mga illegal na aktibidad ng Pogo Operation Kuno. Dahil ayon nga sa kanila, ito daw ay parang front lamang ng isang malaking sindikato. Okay? Game na mga utol. Inaresto ng Bureau of Immigration na nasa 37 mga Chinese nationals na sangkot umano sa illegal retail sa Parañaque City. Sa report kay Immigration Commissioner Norman Tancinco, sinabi ni Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. na nahuli ang mga naturang dayuhan sa loob ng multinational village. 7 sa mga naaresto ay mga babae, habang 30 naman sa kanila ay mga lalaki na natuklas ang sangkot sa food retail, groceries at restaurant. Grabe mga utol, teka lang ha. Yung mga na-aresto, karamihan dyan mga utol ay mga walang passport at illegal talaga ang pagpasok nila dito sa ating bansa at pagtatrabaho mga utol. Doon pa lang magtataka na kayo, baka hindi lamang yun yung kanilang mga ginagawa. Okay? At malamang sa malamang ang ilan dito, hindi ko sinasabing lahat, ang ilan dito ay sangkot sa mga sindikato na iniimbestigahan ng DILG at ng PAOK. Okay, mamaya titingnan natin yung interview ha. Antay-antayin nyo lamang. Tuloy na muna natin. At operasyon, yan ay matapos sila makatanggap ng intelligence report kaugnay sa ilang mga dayuhang illegal na nagtatrabaho sa loob ng naturang subdivision. Kaugnay nito ay nakakulong na ang mga na-arrest ng mga Chinese national sa facility ng Bureau of Immigration sa Camp Paguntiwa sa Taguig City at inaasikaso at pinoproseso na ang kanilang deportation. Bakit deport, no, mga utol, no? Bakit deport lang? Dapat kulong. 'Di ba? May ibang, hindi ko kasi naiintindihan yung ibang natin, yung proseso paano yan i-deport na agad Paano kung may illegal na nagawa na dito sa Pilipinas tong mga to? Baka yung ilan diyan nga
sangkot doon sa sinasabi ng sindikato at kung bakit nga po blurred at hindi pinapakita mga utol yung mga mukha syempre para na rin siguro sa safety, okay, kung ano pa man. Pero madalas talaga tinatakpan yung mga pagmumukha ng mga lintik na yan, di ba? Pero syempre, di ba, yung video naman yan, yung original video niyan, syempre hindi blurred. Okay mga utol, dumako na tayo dito sa sa panayam kay Dr. Winston John Casio ng PAOK, spokesperson ng PAOK mga utol. Umano sa kanya ang Pogo ay banta sa national security ng ating bansa. Okay, game na. Ay tatatwa na kung ano ang malaking problema ang idinudulot nitong mga Pogo na ito. There are so many associated organized crimes when we talk about Pogo. We talk about gun trafficking, we talk of human trafficking, we talk of gun running, we talk about just about any type of transnational organized crime. So, grabe mga utol, no? Doon yung no, parang kasi ang isa sa mga hinihinala to ng ating mga ahensya na tumututok sa investigasyon nito, parang ang Pogo yung ginagawa lamang nila kasing parang yung diskarte para i-wash yung pera, yung illegal money. Okay, yung money laundering o kung ano pa mang kinikita nila sa illegal activities. Parang doon lamang nila winawash kasi pag nilagay mo sa isang legit business, magiging kumbaga legal na pera na. Okay, ganun yung ginagawa nila. Siyempre, galing sa illegal yung pera. So magiging question yon kapag nailabas, 'di ba? So ang gagawin nila, i-invest nila sa isang legit business. Kung ano pa man, nung ginagawa nila dito sa Pilipinas. Okay? Restaurant, yan, Pogo. So pag yan lumabas na, pag na-wash na, kumbaga, yun ang tawag namin paglabas ng pera, nag-fruit na, edi nag-income na, yun na yung legit money na yun. Okay? Hindi na yung questionable kasi legit yung business na pinanggalingan. Okay, kesa nga naman, yung perang napakalalaking pera, billion dollars ang pinag-uusapan mga utol. So, di ba? Doon pa lang nakakapagtaka na. Pero yung money laundering talaga isa sa mga sinisilip dito. Pero number one nga, yun nga, tama yung sinabi nito ni Dr. Winston Casio, no? Siyempre, source siya ng unang-una corruption yan, no? Sa mga, sa gobyerno natin. Pangalawa, ano pa ba? Gun running, no? Tapos may drugs pa daw na involved, human trafficking. Putya, lahat na ng kasamaan o yung illegal na criminal activities parang pwedeng kasangkot sa Pogo operation na to, 'di ba mga utol? So ano masasabi niyo diyan? Paki-comment na lang. It is for that reason that our Executive Secretary, the Chairman of PAOK, Executive Secretary Lucas P. Bersamin, has been very adamant in mandating the Secretariat of PAOK to always be on the lookout for possible violations committed by these illegal Pogo hubs. No, I don't call them Pogo hubs anymore. They're scam farms. Yes, they're scam hubs. So there are many underlying threats, national security threats therein. So yun na. So sabihin, nasabi na yung pangalan ni E.S. Bersamin So since yung NSC yung lalapit daw sa Pangulo para i-push yan, susuportahan ba ni E.S. Bersamin yung move for it to be declared a national security threat? Tingin nyo, Dr. Winston? I would not be privy as to what is running in the mind of the Executive Secretary at this point. Pero in his policy directives to the Secretariat, kaming mga nasa Secretariat ng PAOK, lagi po niyang sinasabi sa amin na kapag yung Pogo ay illegal, kapag yung Pogo ay may ginagawang mga krimen, huwag kami mag-atubili na ikonsulta sa iba pa mga law enforcement agencies para ito ay ipasara. At hindi naman po kami nagkulang doon. Kung kaya... Pero bakit? Pero mga utol, no? Ayon kay Senator Win Gatchalian, mamaya ilalagay ko yung video na yon dito sa latter part ng video natin. Ilalagay ko yung mismong pahayag, okay, ni Senator Win Gatchalian tungkol sa mga di umanong, okay, mga politiko at mga ahensya ng gobyerno na sasangkot dito. O yung korupsyon o mga tumatanggap ng lagay. Okay? Ayon sa kanya, tinisilip nila yung anggulo na yun dahil napakalaki talagang posibilidad na maraming politiko tayong sangkot dito.
Maniniwala ba kayo na maglalakas loob yan, mga Chinese national na mag-operate dito na sila-sila lamang? O yan ay protektado ng mga ilan sa mga politiko nating nakapwesto at saka mga ahensya ng gobyerno? Actually, nagbanggit nga sa Senator Win Gatchalian ng ilan sa mga ahensyang kanilang tinitingnan at alam na nila o may mga pinpoint na sila ng mga politiko na umano'y protector nitong illegal na pogo. Okay mga utol, mamaya ipi-play natin yung video, ilalagay natin sa dulo nito yung sinabi ni Senator Win Gatchalian tungkol sa issue na ito. Okay mga utol, tuloy muna natin. Basing on the directive of the Executive Secretary, I would imagine that he has, I am pretty sure that he has zero tolerance for illegal pogo. Now, as to what his recommendation to the president would be, I wouldn't know at this point po. Okay. Pero mga utol, no, talagang ito sinusuhestyon niya na kahit ni Senator Risa Ontiveros, ni Senator Win Gatchalian na i-ban na ang pogo sa Pilipinas kasi hindi nga nito na outweigh nagbibigay ito ng trabaho. Nagbibigay ito ng trabaho ng tax sa gobyerno. Pero ito yung number one source din ng korupsyon. At yun nga, kung lumalala naman yung illegal syndicate o criminal activities na nangyayari sa loob niyan ng mga compound na yan, di ba? Bakit pa ipagpapatuloy yan? Dapat iban na talaga yan para sa akin, ha? Ewan ko kung anong magiging reaksyon nyo, pero para sa inyo ba, tama lamang na iba na ang pogo dito sa Pilipinas? Paki-comment yan mga utol. Eto, ipi-play na natin yung sinabi mismo ni Senator Win Gatchalian sa kanyang pahayag tungkol sa issue na to at pagkakasangkot di umano ng ilang politiko at ahensya ng gobyerno tungkol sa operasyon ng pogo o kung ano pa man. Ito na yan. Na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. No? Hindi ko ibibigay yung detalye dahil nga executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yun dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, yung kidnap for ransom. At base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil... Okay mga utol, narinig nyo na. O, anong masasabi nyo? Diba? Parang nakakatakot naman talaga. Kasi palala ng palala, habang lumalalim yung investigasyon, lumalala lamang na talagang masyado na palang iba na yung nangyayari. Dito hindi lamang pogo, tama yung sinabi niya, no? Scam hub yung nangyayari sa loob ng mga compound na yan. Kaya sunod-sunod yung raid, no? Nung ni-raid yung Banban, ni-raid yung Pasay, ni-raid yung sa Porac, Pampanga, at ngayon ito naman mga Chinese national sa multinational. Ngayon, ano ba sunod? Sino kasunod, no? Alam ko may idea kayo sino sa kasunod, pero sana yung mga illegal na yan mahuli na. Ang tanong, may makukulong ba? Diba? Bakit wala nakukulong? Hanggang ngayon, ang dami nyong nahuhuli, wala kayong kinukulong. At meron kayong mga iniimbestigang politiko, pakiramdam ko rin naman na wala rin naman makukulong. Para palagay nyo ba mga utol, may makukulong dyan? Okay. Paki-comment ang inyong opinion. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles. Panoorin nyo, ilalagay ko yung buo, yung kabuuan ng video ni Senator Win Gatchalian. Kasunod nito. Okay mga utol, maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real Star Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.